Siya ang batang dating walang pambili ng sapatos. Ngayon siya na ang may pinakamataas na sahod sa buong PBA. Isang simpleng probinsyano mula Cebu na halos walang alam sa basketball noon. Pero balang araw, magiging pinaka-dominanting player sa kasaysayan ng Philippine basketball. 9 na MVP awards, maraming kampyonato. Tinawag siyang The Kraken. Pero paano nga ba nagsimula ang kwento ng batang dating nag-iigib lang ng tubig na ngayon ay hari ng PBA? Ito ang kwento ni Junmar Fajardo. Bago pa man siya maging pinakamalaking pangalan sa Philippine basketball, simpleng bata lang si Junmar na lumaki sa Pinamungahan, Cebu. Ipinanganak siya noong November 17, 1989 sa Compostela, Cebu, pero sa probinsya siya tunay na nahubog. Hindi marangya ang buhay nila noon. Ang kanyang ama na si Bonifacio Fajardo ay isang tricycle driver, habang ang kanyang ina na si Marites Fajardo ay simpleng may bahay lamang. Lumaki siya sa hirap, walang luho. Noong bata siya, hindi basketball ang paborito niya. Sa totoo lang, mas mahilig pa siyang maglaro ng bilyar kaysa mag-shooting sa court. Tahimik at sobrang mahiyain siya noon. Dahil sobrang tangkad niya kumpara sa ibang bata, palagi siyang pinagtitinginan. Kaya mas lalo siyang naging reserved. Hindi niya inisip na balang araw, magiging isa siya sa pinakadakilang player sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa sa pinakamahirap na parte ng kanyang kabataan ay ang kakulangan sa pera. Dahil sa laki ng kanyang paa, hirap silang bumili ng sapatos na kasya sa kanya. Nag-iigib din siya ng tubig mula sa balon at tumutulong sa pamilya sa simpleng paraan na kaya niya. Pero nagbago ang lahat nang matapos siya ng high school. Alam ni Junmar na hindi siya kayang pag-aralin ng pamilya niya sa kolehiyo. Kaya noong 2007, bumiyahe siya kasama ang kanyang ama papuntang Cebu City para maghanap ng scholarship. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Hindi para sumikat, hindi para maging basketball superstar, kundi para lang makapag-aral ng libre. Maraming paaralan ang tumanggi sa kanya noon. Kahit matangkad siya, hilaw pa rin siya sa basketball. Payat, walang fundamentals, halos walang experience. Pero may isang paaralan na naniwala sa kanya, ang University of Cebu. Doon nagsimula ang tunay na kwento ni The Kraken. Sa umpisa, hirap na hirap siya. Kailangan muna niyang matutunan ang basic footwork, tamang galaw, at positioning sa ilalim ng ring. Habang tumatagal, lalo siyang lumalakas at tumatangkad hanggang halos umabot siya sa 6'11". Unti-unti siyang naging halimaw sa Cebu basketball scene. Dito nagsimula ang rivalry nila ni Greg Slaughter. Habang si Junmar ay nasa University of Cebu, si Greg naman ay nasa University of the Visayas. Ang kanilang tapatan ang naging isa sa pinakaabangang rivalry sa Cebu noon. Pinangunahan ni Junmar ang UC sa back-to-back championships noong 2010 at 2011. Dahil sa sobrang dominasyon niya, napansin siya ng mga scout mula Maynila. Bago pa man siya mag-PBA, sumabak muna siya sa ASEAN Basketball League o ABL, kasama ang San Miguel Beermen. Dito niya unang naranasan makalaban ang malalakas na imports mula sa iba't ibang bansa. Dito lalo tumibay ang kanyang laro at kumpiyansa sa sarili. Pagdating ng 2012 PBA draft, halos alam na ng lahat kung sino ang magiging number 1 pick. Pinili siya ng Petron Blaze Boosters na kalaunan ay naging San Miguel Beermen. At mula noon, hindi na siya umalis. Habang maraming players ang lumilipat ng team o umaalis papuntang Japan at Korea para sa mas malaking pera, nanatiling loyal si Junmar sa San Miguel. Para sa kanya, pamilya ang turing niya rito. Ang San Miguel din ang unang naniwala sa kanya, kaya hindi niya ito basta iiwan, at hindi nagtagal, tuluyan niyang sinakop ang buong PBA. Sunod-sunod ang kanyang MVP awards. Umabot siya sa 9 na MVP trophies, ang pinakamarami sa kasaysayan ng liga. Nalampasan niya ang mga alamat tulad ni Ramon Fernandez at Alvin Patrimonio. Nanalo rin siya ng 6 na sunod-sunod na MVP awards mula 2014 hanggang 2019. Dito siya tuluyang tinawag na The Kraken. Kapag nakakuha siya ng pwesto sa ilalim ng ring, halos imposible na siyang pigilan. Kilala siya sa kanyang hook shot, rebounding, lakas sa ilalim, at mataas na basketball IQ. Hindi siya flashy player pero sobrang epektibo.
Pero mas lalo siyang minahal ng fans dahil sa kanyang ugali. Tahimik, simple, walang ere, hindi pala away. Kaya tinawag din siyang Gentle Giant. Kahit mga kalaban niya, nirerespeto siya. Sina Benji Paras, Mark Pingris at maging mga import sa PBA ay nagpahayag ng paghanga sa kanya. Pero kahit gaano kabait at karespeto si Junmar, hindi ibig sabihin wala siyang naging kritisismo sa buong career niya. Isa sa pinakamalaking kritisismo sa kanya ay ang sinasabing pagiging mabagal niya sa international basketball. Habang dominante siya sa PBA, may ilang fans at analysts ang nagsasabing hirap siya laban sa mas mabilis at athletic na kalaban sa FIBA tournaments. May ilan ding bumabatikos sa kanya noon dahil hindi siya tumuloy sa Japan B-League o Korean Basketball League. Habang maraming Pilipinong stars ang sumubok maglaro abroad, pinili ni Junmar na manatili sa PBA. Pero para kay Junmar, mas mahalaga ang loyalty, pamilya at pagiging malapit sa Cebu kaysa habulin ang mas malaking exposure sa abroad. Isa rin sa pinakatumatak na pangyayari sa kanyang career ay ang sikat na Gilas Pilipinas versus Australia Brawl noong 2018 sa Philippine Arena. Habang maraming players ang nakikipagbugbugan, si Junmar ay hindi nakisali. Sa mga replay ng insidente, makikitang nakataas lang ang kanyang kamay at dahan-dahang lumalayo sa gulo. Maraming fans ang nagtaka noon kung bakit hindi sumali ang pinakamalaking player ng Gilas sa suntukan. Pero para kay Junmar, ayaw niyang lumala pa ang sitwasyon. Mas pinili niyang manatiling kalmado kaysa pairali ng emosyon. May ilang bumatikos sa kanya noon at nagsabing dapat ipinagtanggol niya ang kanyang teammates. Pero mas marami ang humanga sa kanyang disiplina at pagiging mahinaon. Bukod doon, isa rin sa pinakamahirap na yugto sa karir niya ay ang matinding shin fracture noong 2020. May mga ulat noon na matagal na pala siyang naglalaro kahit may iniinda ng sakit sa kanyang binti. Pilit pa rin siyang lumalaban para makatulong sa team hanggang sa tuluyang mabali ang kanyang binti. Maraming fans noon ang natakot na baka matapos na ang kanyang career, pero muli niyang pinatunayan kung bakit espesyal siya. Nag-rehab siya, bumalik at muli na namang naghari sa liga. Habang lumalaki ang kanyang pangalan, lalo ring lumaki ang kanyang kita. Ngayon si Junmar ay isa sa may pinakamataas na sahod sa buong PBA. Tinatayang umaabot sa humigit kumulang 75 milyon kada taon ang kanyang kinikita mula sa sweldo, championship bonuses, endorsements at negosyo. Pero hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Nagpatayo siya ng malaking bahay sa Cebu para sa pamilya niya. Nag-invest sa apartment rentals, poultry farm at sarili niyang clothing brand na Kraken Apparels. Bukod sa basketball, mahilig din siya sa online gaming. Isa siyang hardcore Dota 2 player at may sarili siyang gaming page na Ahos Gaming kung saan nakikipaglaro siya sa fans. Mula sa batang walang pambili ng sapatos hanggang sa pagiging The Kraken ng PBA. Ito ang kwento ni Junmar Fajardo, isang simpleng probinsyanong naging alamat ng Philippine basketball.